Gumaan yung loob ko dahil kay Zenith. Mabuti na lang at hindi niya ako nabangga. Akala ko yun na ang katapusan ng buhay ko. Sa ngayon naglalakad na ako pabalik sa bahay nila Sir Nelson. Hindi ko pa kayang makaharap si Reg sa mga oras na ta. Hindi ko kasi alam kung magsasabi siya sa akin ng totoo or magsisinungaling. Papasok na ako ng subdivision, nang biglang may humila sa braso ko, at niyakap ako nito ng mahigpit. Nandito ka lang pala, kanina pa kitang hinahanap. Malambing na wika nito sakin. Pilit ko naman na pinipigilan ang luha ko. Nagagawa niya pa akong yakapin sa likod ng ginawa niya sakin. Ano ba talaga ako sa'yo Reg? Sumama ka sakin, we need to talk. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Wika nito kaya humarap siya sakin. Tiningnan ko sa mga mata niya. Hindi ko na alam tong nararamdaman ko. Miss ko na siya, pero naiinis ako sa kanya. May nagsasabi sa isip ko na huwag akong maniwala dito. Pero malaki din ang part sa isip ko na alamin muna kung ano ang sasabihin nito. May problema ba Alodia? May pag-aalalang tanong nito sakin. Umiling ako na hindi tumitingin dito. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Siguro ay narinig muna kanina yung mga sinabi ni Charmaine. Pumasok ka na muna sa loob ng sasakyan, para maipaliwanag ko sa'yo lahat. Wika nito at pumasok na ako ng kotse niya na walang imik. Sana lang ay totoo lahat ng sasabihin niya sakin. Sana ay wag siyang magsinungaling dahil baka hindi ko kayanin. Pinaandar nito ang sasakyan, tahimik lang kami parehas. Ni hindi ko magawang tumingin sa kanya, kasi baka anytime ay bigla ko na lang siya yakapin. Nakakabaliw pala yung ganito, hindi pala madali ang umibig. Sa una lang pala masaya, pero pag nagka-problema buong sistema mo ang guguluhin nito. Alodia, nag-aalala ako dahil sa pinapakita mo sakin. Wika nito kaya hindi ko na napigilan na tingnan siya. Just tell me the truth Reg, only the truth. Wika ko dito habang nakatingin sa mga mata niya. Alam mo naman Alodia na ikaw lang ang mahal ko, kaya hindi ko magagawa sa iyo ang mga sinasabi ni Charmaine. Oo nagising ako nakatabi siya, at wala kaming damit pareho. Pero di ibig sabihin nun na may nangyari sa amin. Kilala ko ang sarili ko Alodia, kahit lasing ako alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko kayang makipag-ano sa babaeng hindi ko mahal. Wika nito sabay hawak sa dalawang kamay ko. Gusto ko siyang paniwalaan, pero paano kung meron ngang nangyari sa kanila? Pero paano kung meron ngang nangyari sa inyo? Kailangan mo siyang panagutan Reg. Inis na wika ko dito. Hindi Alodia, hindi mangyayari yun dahil alam kong wala naman talaga. Kaya maniwala ka sakin, hindi ko kakayanin kapag ikaw ang nawala sakin. May pagmamakaawa na wika nito. Bamantong hininga ko at tiningnan siya. Paano kung maghabol ng maghabol sa iyo si Charmaine? Reg natatakot ako na mawala ka sakin. Madiin na wika ko dito. Hindi ko na napigilan ang bibig ko. Totoo naman natatakot akong mawala siya. Natatakot akong magising isang araw na ikakasal na siya sa anak ng amo ko. Ayokong dumating kami sa point na ganun katulad sa nangyari kay Zenith. Hindi mangyayari yun Alodia, hindi ako mawawala sa'yo. Wika nito at hinaplos ang mukha ko. Anong balak mo ngayon? Tanong ko dito. Hahayaan ko si Charmaine sa mga binabalak niya. Sisiguraduhin kung hindi siya magtatagumpay. Sa ngayon may gusto akong malaman tungkol sa'yo. Wika nito na ikinagulat ko. Ano yun? Kinakabahan na tanong ko. About sa pagkatao mo Alodia. Ayoko sanang sabihin sa'yo, pero ayokong maglihim sa'yo. Wika nito kaya mas lalo akong kinabahan. Si Sir Nelson, pinapaimbestigahan kanya sakin. Hindi ko alam kung anong reason niya, pero gusto niyang malaman ang lahat ng tungkol sa'yo. Wika nito kaya nang laki yung mata ko. Si Sir Nelson. Pero bakit? Wala ba siyang tiwala sakin, kung bakit niya pinapagawa sa'yo? Medyo disappointed na tanong ko. Hindi sa ganun Alodia, sinabi sakin ni Sir Nelson na malakas daw ang kutob niya na may connection ka sa asawa niya. Muling kwento nito. Naalala ko din yung sinabi nito, na malaki ang pagkakahawig ko sa asawa niya. Pero paano nga kung may connection ako sa asawa niya? Anong mangyayari sakin? Sige Reg, kung anong gusto mong malaman tungkol sakin, sasabihin ko ang lahat sa inyo ni Sir Nelson. Walang pag-aalinlangan na sagot ko dito. May malaking part ng puzzle sa buhay ko ang nawawala. Paano kung kilala pala ni Sir Nelson ang mama ko?
Baka may alam siya tungkol sa nakaraan ni Mama, baka alam niya kung sino ang ama ko. Therapy OV. 2 weeks na ang nakalipas, at makabalik na ako sa bahay kasama si Darius. Alam kong may tinatago sa akin ang lalaking ta. Palagi itong may kausap sa cellphone, at sigurado akong babae niya yon. Wala na talagang pagbabago ang isang yan. Bakit ba kasi pinagsisiksikan ko ang sarili ko sa kanya? Naiinis kasi ako sa parents ko, bakit ba gusto pa nila akong ipakasal, hindi naman namin mahal ang isa't isa. Gusto ba nilang mag-suffer pati apo nila? Tanggap ko naman ang pagkakamali ko, at handa akong pagbayaran yun para sa anak ko. Siguraduhin mo lang na maniniwala siya, hindi ka pwedeng pumalpak dito. Dinig kong wika ni Darius sa kausap niya. Wala itong kamalay-malay na nasa terrace ako. Kaya paglabas nito nagulat ito nang makita ako. Kanina ka pa ba dyan? Nauutol na tanong nito. Mukhang paalis na naman siya. Hindi ka darating ko lang, naglakad-lakad kasi ako sa garden. Pagsisinungaling ko dito. Ganun ba, malilate ako ng uwi. Pinapanta ako ni Tito Nelson sa mansion. Don't forget your medicine and vitamins. Wika nito bago umalis. Tiningnan ko naman siya, hanggang sa makasakay na ito ng kotse niya. Hindi ko hahayaan na makulong kami ng anak ko sa ganitong buhay. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng ganitong pamilya. Gagawa ako ng paraan para matapos na ang kalokohang ito. Wika ko habang hinihimas ang tiyan ko. Pumasok na ako sa loob, at tinawagan ang parents ko. Sana sa pagkakataong ito, ay pakinggan nila ang hinaing ko. Hindi lang ito para sakin, kundi para na rin sa baby ko. Charmaine TOV. Hawak ko ngayon ang result ng PT ko, at positive ito. Napaupo na lang ako sa kama, at tuluyan ng tumulo ang luha ko. Paano na ta? Kailangang panagutan ako ni Reg kung hindi katapusan ko na. Agad kong pinunasan ang luha ko, at itinago sa ilalim ng kama yung PT ko. Pasok. Nauutol na wika ko. Pumasok ang nurse ni Dad na si Alodia. Kakaiba din ang babaeng ito, dahil nagagawa niyang yutuan si Dad sa mga bagay-bagay. Mas hadaw siyang malambing kay Dad, siguro nilalandi nga ito, para magkagusto si Dad sa kanya, at maambunan siya ng pera. Okay ka lang ba Ma'am Charmaine, namumutla ka kasi. Wika nito na may pag-alala. Ayos lang ako Alodia ang intindihin mo si Dad. What's bring you here? Inis na tanong ko dito. Pinapapunta ka ng daddy mo sa office niya, may mahalaga daw kayong pag-uusapan. Wika nito at lumabas na ng kwarto. Bigla tuloy akong kinabahan, ano kayang pag-uusapan namin ni Dad? Tamang-tama, dahil sasabihin ko na rin sa kanya na buntis ako. Si Reg na lang ang tanging pag-asa ko. Kumatok muna ako bago pumasok sa office ni Dad. Naabutan ko itong kausap si Reg. Thank God at nandito siya, tamang-tama ito. Reg, nauutol na tawag ko dito. Ilang sandali pa ay may pumasok na naman sa office, si Darius. Anong ginagawa niya dito? Maupo kayong dalawa dito. Wika ni Dad kaya naupo na kami sa bakanteng upuan. May pag-uusapan tayong mahalaga. Muling wika ni Dad. Nagkatinginan kami ni Darius, habang tahimik lang na nakikinig si Reg. Tungkol saan po ba tito? Nakangiting tanong ni Darius. Tungkol sa anak ko, kay Charmaine. Wika ni Dad sabay tingin sakin. Ano pong about sakin Dad? Kinakabahan na tanong ko dito. Gusto kong magpa-DNA test tayo. Sagot nito na ikinagulat ko. Ano po? Bakit Dad, ngayon ka pa ba nagdududa sakin? Hindi pa ba sapat yung mga information na binigay ko sayo? Na ako talaga ang anak ni Amelia Peralta. Inis na wika ko dito. Wala namang masama kung magpa-DNA test kayo diba? Bakit parang natatakot ka Charmaine, di ba dapat confident ka pa, dahil alam mo sa sarili mo na ikaw ang tunay na anak ni Tito Nelson? Nakangising wika ni Reg. Hindi sa ganon, pero Dad may dapat kayong malaman. Buntis ako at si Reg ang ama. Nabuo ang nangyari sa amin nung nasa Korea kami. Wika ko kasabay ng pagbagsak ng luha ko. Buntis ka. Agad kaming napatingin sa kapapasok lang na si Alodia. Ano naman sa kanya kung buntis siya? Bakit parang napaka-big deal nun sa kanya? Maupo ka dito Alodia. Wika ni Dad kaya pati ang magaling niyang nurse, ay kasali na sa meeting. Anong balak mo Reg? Alam ko namang hindi mo mahal si Charmaine, dahil si Alodia ang matagal mo nang minamahal.
Wika ni Dad na lalong ikinagulat ko. Paanong si Alodia ang mahal niya? Bakit hindi ko alam, bakit sa tuwing pumupunta si Reg dito, ay hindi ko man lang silang nakikitang nag-uusap. Ni hindi ko napapansin na magkakilala pala sila. Siya na ba bro? Di ba ikaw ang girlfriend ni Oli? Naguguluhang tanong ni Darius. It's a long story Sir Darius, pero si Reg talaga ang boyfriend ko, at alam mo naman kung ano ang pinagdaanan naming dalawa. Nakangiting sagot ni Alodia. Nakakagigil tong babaeng ta, akala ko si Dad ang ginagapang niya. Hindi ko na malayang si Reg pala. Pero Dad kailangan akong pakasalan ni Reg, siya ang ama ng dinadala ko. Mariing wika ko. Oo nga bro, kailangan mong pakasalan si Charmaine. Ang pangit naman kung tatakbuhan mo ang isang tungkulin bilang ama, attorney ka pa naman. Wika ni Darius kaya nagkatinginan sila nila Reg. Wala namang problema yun sakin Darius, problema namin ni Charmaine kaya kaming dalawa na ang mag-uusap about dito. Nandito tayo para sa gusto ni Tito Nelson. So paano Charmaine, kailan mo gustong magpa-DNA test? Nakangiting tanong ni Reg. Parang wala lang sa kanya yung sinabi kong buntis ako. Maging si Alodia ay nanatiling kalmado. Kailangang masira ko silang dalawa, bago pa ako tuluyang masira sa mansion na ta. Ferris POV. Finally at nakalaya na ako, pumayag si Mom and Dad sa kagustuhan ko. Wala nang pananagutan sakin si Darius, kundi sa baby na lang namin. Nakahinga ako ng maluwag dahil dito. Naka-receive ako ng message galing kay Reg. Kung pwede daw bang makipagkita ako sa kanya. Pumayag naman ako, kilala ko si Reg. Sa kanilang tatlo siya ang pinakang matino, si Oli naman nahawa lang yan ni Darius noon, pero masasabi kong nagbago na talaga siya. Pagdating ko sa meeting place namin, napakunot ang noo ko nang makita si Oli may kasama itong babae. What a coincidence nga naman. Oli, tawag ko dito. Ngiting-ngiti naman itong tumayo sa upuan niya, at nakipagbeso sakin. Mukhang may date ka, siya na ba yung nirereto ng dad and mom mo? Bulong ko dito. Sira hindi yan, kaibigan namin yan nila Reg. By the way Zenith this is Farah, friend din namin ni Reg. Pagpapakilala nito sakin at sa kasama niya. Nice meeting you Farah. Nakangiting wika nito at nakipagkamay sakin. Maupo ka muna Farah, alam kong pinatawag ka din ni Reg. Mukhang may importante ata itong sasabihin. Hindi naman basta-basta nagpapatawag yun ng mga kaibigan niya. Wika ni Oli kaya naupo na din ako. Ilang sandali pa ay dumating na din si Reg. May kasama itong babae, she looks familiar. Saan ko nga ba siya nakita noon? Sorry guys if we are late, kanina pa ba kayo? Tanong ni Reg at nakipagbeso ito sakin maging kay Zenith. No problem dear. Alodia, gulat na wika ni Zenith sa babaeng kasama ni Reg. Magkakilala kayo? Sabay naman na tanong ni Oli and Reg kay Zenith and Alodia. Oo, sabay na sagot nung dalawa. Pero paano? Agad naman na tanong ni Olive. Naupo na yung dalawa, kaya nag-start ng magkwento si Zenith. Grabe naman, napakaliit naman ng mundo nyo. Wika ni Olive after magkwento ni Zenith. By the way Farah, si Alodia nga pala, yung nagdala sayo sa hospital nung dinyugaw ka. Wika ni Reg na mas ikinagulat ko. Kaya pala familiar sakin ang mukha niya. Ikaw pala yon, kaya pala familiar ka sakin. Salamat Alodia, kung di dahil sayo, baka nawala na sakin ang baby ko. Wika ko dito. Wala yun, nagkataon lang na nandun ako nung mangyari yun. Pero kung may ibang taong nakakita sayo, gagawin din niya ang ginawa ko. Kamusta naman kayo ni baby? Nakangiting tanong nito sakin. Hindi na ako magtataka kung bakit nagustuhan siya ni Reg. Sa ngiti niya palang nakakagaan na ng loob. Okay na okay kami ng baby ko. By the way kukunin kitang ninang ha. Wika ko dito kaya lumaki ang mata nito. Ang cute niya tuloy tingnan. Ako, sige ba hindi ko yan tanggihan? Wika ni Alodia, hinawakan naman ni Reg ang kamay nitong si Alodia. Ang sweet nilang tingnan. Bigla tuloy akong naingit, kung magkakaroon ng ama ang baby ko. Gusto ko yung ganyan din kami. Yung may kasamang pagmamahal. Napansin kong napatingin si Zenith sa kamay nung dalawa. Pero agad din itong ngumiti. Ewan ko pero parang ang lungkot nito. Baka hindi naman, baka mali lang ako ng pagkakabasa sa mga mata niya. Darius POV. Ano nang balak mo ngayon Darius?
Malapit na tayong mabisto. Inis na wika sa akin ni Charmaine. Nandito kami ngayon sa kondo ko. Ipagpatuloy mo lang ang plano. Kailangang panagutan ka ni Reg dyan sa pagbubuntis mo. Ako nang bahala sa DNA test result. Wika ko dito. Just me naman Darius, talaga bang ipapaako mo sa iba itong anak mo? Sigaw ni Charmaine sakin, kaya tiningnan ko siya ng masama, hindi ka ba nag-iisip? Kapag nalaman nila na ako ang ama ng batang yan game over na. Sigaw ko dito. Narinig ko ang paghikbi nito, kaya nilapitan ko ito at niyakap. Darius natatakot ako sa pwedeng mangyari sa atin. Kung hindi lang kita mahal, hindi ko papasukin ang pagpapanggap na anak ni Mr. Nelson, wika nito habang patuloy sa pagiyak. Para din naman sa future natin ka Charmaine. Kapag namatay si Tito Nelson, sa'yo mapupunta lahat ng ari-arian niya. At kapag nangyari yun, tayong dalawa na ang magpapatakbo nito. Konting tiis na lang at malalampasan din natin ta. Wika ko dito at hinalikan siya sa noo. Si Charmaine ang first girlfriend ko. Sinubukan niyang mag-artista, pero lagi itong extra. Minsan double pa ng leading lady. Umabot siya sa punto na binibigay niya na ang sarili niya sa mga director, para lang makapasok siya sa palabas. Nung nalaman ko yun, sobra akong nena sa sarili ko. Dapat hindi ko hinayaang mangyari yun sa kanya. Kung hindi ko lang sana siya iniwan noon, hindi niya mararanasan yung ganoong paghihirap. Magtiwala ka lang sakin Charmaine, hindi nila malalaman ang tungkol dito. Ikaw ang magiging tagapagmana ng Crimson Empire. Wika ko dito at pinunasan ang luha niya. Kailangan kong magawan agad ng paraan ito. Kung hindi masasayang lahat ng pinaghirapan namin. Aloja POV. Pauwi na kami sa bahay nila Reg, galing sa meeting ng mga kaibigan niya. Kanina pang may gumugulo sa isip ko. Pagdating namin sa kwarto ni Reg naligo na ito. Ako naman tulala sa kama hanggang sa matapos na itong maligo. Lumapit ito sakin at nag-back hug. Amoy na amoy ko ang fresh na amoy nito. Kanina pang malalim ang iniisip mo baby. Ano ba yung nanggugulo sa isipan mo? Tanong nito habang nakayakap pa din sakin. Sineksik nito ang ulo niya sa leeg ko. Bamantong hininga ako at humarap sa kanya. Si Zenith, siya ba yung ex mo? Tanong ko dito kaya bigla itong napangiti. Hinhila ako nito pahiga sa kama at niyakap ako. Oo siya nga, siya yung dahilan kung bakit nawalan ako ng interest sa mga babae. Wika nito sabay halik sa noo ko. Parang ang awkward naman. Tapos ngayon magkaibigan na sila. Yun ba yung kanina pang bumabagabag dyan sa isip mo? Tanong ni Reg kaya tiningnan ko siya sa mga mata niya. Magkaibigan na lang kami ni Zenith. Napatawad ko na siya sa ginawa niya sakin, at dahil yun sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit napatawad ko na siya. Wika nito habang seryosong nakatingin sa mata ko. Paanong ako? Wala naman akong ginawa. Wika ko dito at hinalikan nito ang noo ko. Dahil nung araw na minahal kita, nawala na lahat ng galit sa puso ko. Wika nito sabay halik sa labi ko. Hindi na ako nakaimik at nag-response na lang sa kiss nito. Pero nang bumitaw na ito, muli na naman akong nangamba. Paano si Charmaine, paano kung ikaw talaga ang ama ng dinadala niya? Niyakap ako ni Reg at hinarap ako sa dibdib nito, kaya hindi ko makita ang mukha niya. Huwag mo nang isipin si Charmaine. Sigurado naman akong hindi ako ang ama ng dinadala niya. At kung ako nga, yung bata lang ang pananagutan ko. Hindi ko siya kayang pakasalan Aloja. At para hindi niya na ipagpilitan ang kasal na gusto niya, gusto mo bang magpakasal na tayo bukas? Agad akong napabangon dahil sa sinabi nit, nababaliw ka na ba? Huwag kang magbiro ng ganyan Reg, hindi nakakatuwa. Inis na sabi ko dito, at akmang aalis na ng kama nang hilahin ako nito. Bakit ayaw mo bang may kasal sakin? Malungkot na tanong nito, kaya tiningnan ko siya. Hindi sa ayaw, pabigla-bigla ka kasi ng desisyon. Kasal yan Reg kailangang pag-isipan yan mabuti. Paliwanag ko dito. Matagal ko nang pinag-isipan yan Aloja. Noon pa, kahit hindi pa tayo nagkikita. Wika nito na ikinagulat ko. Hindi sa nagdududa ako sa feelings ni Reg para sakin. Pero isipin nyo guys 2 months pa lang ang nakalipas, mula nang magsama kami, tapos ito siya ngayon at sinasabi ang tungkol sa kasal. Masisiraan talaga ako sa mga sinasabi niya. Kasal na ta, alam nyo naman na ang kasal ay isang ritual, para sa 2 taong nagmamahalan at magsasama habang buhay.
Paano na lang kung padalos-dalos lang kaming dalawa? Paano kung magbago ang nararamdaman namin para sa isa't isa? Lalo na at buntis ngayon si Charmaine. Ano na nga bang gagawin ko?